morning mga bars! Bago ako maghatid kay Kuya Alex, i-turn on, sindihan ko itong fireplace namin. Para pag uwi ko mamaya, mainit na dito sa area na ito. Ito yung sindihan ko. May amoy gas. You see? Bibi, mami! Parang natakot ba si Kuya Alex? Tinulungan ako ni Kuya. Si Philip, iiwan ko lang dito. Ay kahapon pinauwi siya. Ang teacher nila nagkasakit. Kaya si Kuya lang ang mag-aral today. Isa sila, pwede gini. Get change. Kuya. Tignan ko daw dito, be. May monitoring kami dito eh. Sa labas, may 5 degree. Din dito sa loob, 22. Okay lang, hindi masyadong malamig. Akala ko 0 today eh. Okay pa yung 5 na yan. Uy, Kuya Alex, ba't na nakaluhod ka dyan? Hala, ina-adjust mo man yan, no, Kuya? Right, put it back. Tak. Si Vladimir lahat nag-prepare niyan bago siya pumasok ng work. Prosim. Di na. Change. Sabi ko sa kanya, alis na kami, pero tignan mo naman siya, may hinahanap siya ba? Hala, mag-drawing pa siya. Kul ko yehudin, Kuya. Si Jim. Last minute na ha, mag-draw pa. Ano kaya yung idodraw niya? I-check ko pala dito sa labas kung malamig ba or may snow. Kung ko ba kay Alex, gusto talaga niya mag-bike. Hala, umulan. Hindi siya pwedeng magdala ng bike. Hindi ko na kaya sa labas na walang gloves. Masyado malamig. May hangin pa naman. Ito pala yung sinulat niya. Numbers. Ano yan? 39, 2017? 39, Kuya. Kasi sa ayos na radio. Prosim, angielski. Gulo ako naintindihan eh. Ayos, pero bago. Babo? TC Babo? No, I just say. Ay, okay, September 03, 2017. That's you. Yung birthday pala niya, sinulat niya. Ihatid ko lang to si Kuya Alex, 7:10 na in the morning dito sa Slovakia. Sabi niya sa akin, wala daw ulan. So gusto daw niya magdala ng bike. Sabi ko, delikado. Muntik na to siya na disgrasya nung nakaraang araw. Na-slide daw yung bike niya. Mabuti na lang walang sasakyan. Yun ang sabi ni Vladimir. May raindrops. We need to bring the umbrella, Kuya. Bre? No, wait. Nini? Yeah. Okay, Riklo. Hindi man naayos yung jacket mo, Kuya. Totoo. Hindi niya nasuot ng maayos. Okay, Mami. Iba pa naman maglakad si Mami. Sobrang bilis. Baka maabutan tayo ng malakas na ulan. Wala tayong payong. Mabasa ako. Paano na lang. Kambing pa naman ako. Takot ako sa ulan. Hanggang dito lang si Kuya Alex. Hindi ko na siya ipasok doon sa school nila. Babe, dahil niyo po sa Mami. Puslukat kayo. Uchitel ka, ha? Bless. Baliktad man. Don't disturb your classmates. Dobre? Ahoy. Puslukat sa uchitel ka, ha? Ciao, Kuya. Hindi ko na hinati doon sa pinakaloob. Alam naman niya eh. Nag-iisa lang si Philip doon sa bahay. So kailangan ko nang magmamadali. Tapos may ulan din. Wala pa akong payong. Anyway, itong jacket ko, waterproof naman to eh. So hindi na kailangan ng raincoat. Sana tulog pa si Philip ba? Kapag malakas talaga yung ulan, wala akong payong, syempre mabasa eh. Wala nga naman mag-dry. Diyos ko Lord, bakit ganito ang panahon namin? Okay lang sana na malamig, wala lang sanang ulan at saka hangin. Ito ang pinakaayaw ko dito. Thanks God, nandito na ako sa bahay. Kaso nga lang nabasa na ako sa ulan. Mabuti na lang tulog pa si Philip. So makapag-exercise ako. And dito ako nag-i-exercise sa malapit sa fireplace ba. Gising na pala si Philip. Ang nainis lang ako ba, hindi ko talaga matanggal itong belly fat ko, Natanggal na ako nag-i-exercise. More than, 6 months. Meron pa rin, Philip po, hindi pa kapag nandito ang kamera ay wala. No, Philip ko. Hindi na makita ni mga Mars ang aking kasiksihan. Siksik sa laman pala eh. Diyos ko, kailangan siguro ito ng surgery ba? Dito lang ako nag-workout sa bahay. Wala naman akong pang-registered sa gym. Mantiling lang ang tagbalay mga Mars. Kung tingkimbot na lang to, tanggal na. Sipag at syaga lang kailangan nito. Tapos na ako nag-exercise. Bihis lang ako, basa ang aking kilikili. Pero hindi naman siya amoy panis.
After exercise, walang pawis pero nasa kilikili lahat. Hindi pa useless ata itong exercise ko eh. Walang pawis na lumalabas. I-open ko pala itong mahiwaga naming door. Ayan, para makita ninyo ang aking kagandahan. Chares! Maganda naman talaga ako kung mag-side view. I-off ko lang to. Ayan, para mas maganda tignan ba. Then, ipapakita ko pala sa inyo yung diet na ginagawa ko ba. Kung naglimugmug ba ng sesame oil, ito. Ano na, 30 piraso na ang naubos ko nito. Hinipon ko lahat para maipakita ko sa inyo. Mag 3 months pala akong gumamit nito ba sa sesame oil. €2.69 ito. Tapos more than 30 na bottles ang naubos. Itong tubig naman na pang baby, naka ilang piraso na ako nito, oy. More than 30 na rin ito ba? Kasi sa isang bag na ganito, 6 pieces ang ganito. Then, nakailan na ako nito? Mahigit 5 man ata. Mga 6 na siguro na isang pack. Yung lemon, yun ang number 1 na iniinom ko. 2 na lang pala yung lemon ko. Ito yung pinapagawa ni Vladimir sa akin. Nagbabaka sakali kami na mag-effect ba. Pero wala naman siyang epekto eh. Isang lemon, higain ko lang to. Ito ang pinapagamit dahil ano daw ito, mild. Tapos sinabayan ko pala ito ng gamot mismo sa gallstone. Ito, ewan ko ang pangalan nito eh. Ito, 3 to 5 drops lang. Hindi ko ma-explain yung lasa niya ba. 30 minutes bago ako kumain. Sesame oil, 50 ml. Pero gagawin ko lang siya ng 30 ml. Hindi na magkasya sa malaki kong bunganga. Ito, 15 minutes ang pagmumug. Na kailangan parang i-exercise lang ba. Ito na palang breakfast ni Philip. Ano lang to eh, bacon at saka sausage. Then nilagyan ko ng kamatis. Besides, behind so nabukod. Hindi man to siya marunong mag-pray. Uy, tinuruan ko na to siya pa. Mali, ito kuya Philip ko. Ito to. Look. Then yung Father, Son, Holy Spirit. Amen. Thank you, Mama Jesus. Nabukod. Grabe, ang kalat naman ng aming kusina. Uy. Ako titatitos. Ah, sobre. Para dahil prosim. Number Apa sa? 7. Kamatis. Kamatis. Dobre. Oh, hindi na pala ako magluluto today. Luto na ako last night. Ano to, chicken. Na nilagyan ko ng ketchup. Tapos, soya sauce. Ganyan lang, simple. Natulog. Nalamigan eh. Rice na lang ang kulang nito. Kailangan kong i-arrange itong inugasan namin last night na hindi ko na-arrange kagad kasi inuna ko ang aking exercise. Exercise pa more! Pero ganun pa rin eh. May mga kabilbilan, oh. Ang fats ba, oh, hindi mawala-wala. Diyos ko. Nakakahiya naman sa madlang people, eh. Kapag ako ang magluto ba, hindi ko talaga malinisan kaagad yan. May inaantay pa pala akong parcel. Hindi pa dumating. Ay wala pa akong message na na-receive. Nakasaad doon sa message ni Shein, 27 to 29 daw. Sa buwang ito, wala pa namang message, eh. Baka siguro na missing na yung parcel ko. Diyos ko Lord, wag naman. Muna-muna sa ginhawang kwarta to mga Mars. Ang sahod ko doon sa pagtatrabaho ko ng 5 days ba, yun ang ginamit ko. Nag-order ako pang regalo para kay Philip, Alex, at saka kay Vladimir. Nakapaghilamos na ako, naka-lipstick na, ready na ako para pick upin si Kuya Alex. Pero before ako magsundo kay Kuya Alex, magtapon kami ng basura ni Philip ko, tutulungan niya ako. Gina. Ayan, kinuha na niya yung mga plastic. Siya daw mapalit ng plastic bag dito sa Philip at saka sa room. Ito. Yan na, Philip ko. Dito sa room ni Kuya Alex. Papalitan daw niya to. Doon papili ha. Be, tingnan natin, Be. Okay, dobre. Kina po. Pwede, give it to mommy. Prosenta. Dakuyen, kabuutan na ni Bata Aoy. So gusto niyang tumulong sa akin. Kapag wala dito si Kuya Alex, magiging tamad yan siya. Kapag may kalaro. Agoy, giunsa man na ni mo dong. Wala na nagkadimao. Be, ukas mami, Be. Posre. Sina. Nugoy, ginoo ko. Nagkamali-mali naman. Mommy. Okay, hold it, to. Okay na doon na. I will hold here. Okay na doon na.
Tak? Pasensya ka na, Philip ko. Medyo malaki kasi itong bunganga dito. Oh. Kami lang dalawa dito, pero ang ingay namin. Toilet! First? We move. Tam. Espinabi. Give it to mommy. Prosinta. Sige na, mag-wash na ang hands. Alam niya na, matanggal pala yan eh. Sige na. Ay, magpatulong siya kasi hindi niya magawa. Kailangan kasi hawakan tong sa magkabilang dulo eh. Totopad. Sige na, push. Sige, push. Tak, here. Pati pa. Dobre. Good job, Philip ko. Dakuyem. Este, in mommy's room. Kaya na maglagay dyan, ha? I cannot do this. Why not? Nagreklamo na talaga siya. Hindi daw niya magawa ng siya lang. Omi, si Rocky na. Kaya dirty man imong hands. Maghugas ka ng kamay, dobre. Hala. Ay, okay na sa labas o 7 degree. O at least ba? Hindi 0. Pusin ko yung pagtapon ko nitong basura na ito. Yung inaantay ko, wala pa rin. Yung delivery ko ba? From Shein. Dito ko lang itapon sa itim na ito. Nilet, dog, Percy. Umuulan pa naman. Noong nakaraang araw pala, ito sa door, ano yun, ito siyang, anuhan ng susi ba nasira ito. Dahil sa ginawa ko ba, noong nag-open ako ng door, dahil yung sinampay ko nasa labas, ang sabi ni Vladimir, kailangan daw talaga pag open nito, dapat ganyan yan siya nakaslant. Once na naka-straight siya, magkusa siyang mag-lock, hindi na ma-open. Lalo na kung ang susi nandito sa loob. Safety door pala ito. May sarili siyang lock dito ba para hindi basta-basta ma-open. Papakita ko sa inyo. Double lock. Yan. Yan siya. Noong nangyari yung insidente na yon, nung nilagay ko na yung mga sinampay ko dyan sa labas, pag open ko ng ganun, hindi na talaga siya ma-open. Nalock na siya ba? So, ang ginawa ko, dito, kinulikot ko ito. Kinuha ko yung clip ng mga damit. Tinanggal ko yung wire. Kumbaga, nilagay ko dito. Try talaga ako ba kung ma-open o ayaw ma-open. Nakatayo na lang kami dito sa labas. Mabuti na lang si Philip at saka si Alex. Nakasuot sila ng vest. Itong towel na ito, nasa sampayan ba? Kinuha ko. Ganyan talaga ang hitsura ko 15 degrees yun that time. So medyo malamig na yun. Malakad-lakad ako dito kasi nilalamig ako ba. Si brother-in-law nag-offer sa akin, doon muna daw kami sa loob ng bahay nila. Hindi talaga ako pumasok doon. Mas gusto ko dito. Nag-antay ako ng 1 hour and 45 minutes. Nakatunganga lang ako dito. Sabi, tinawagan ko si Vladimir. Tulong ako sa kanya kung paano to i-open. Papasok na ako kasi nilamigan ako dito tayo magkwentuhan sa loob. Then ang ginawa ni Vladimir that time, tumawag siya ng key service. Taga Trinava yun, tinawagan niya. Dahil hindi talaga niya ma-open. Nagulat ako sa reaction ni Vladimir nung nakita niya ang door na hindi na ma-open. Kahit anong luglog niya. Tapos dalawang kapatid niya pumunta dito, tumulong sa kanya sa pag-open nito. Hinihila-hila na nila tong door. Side by side yung pag-push nila ba. Ginawa talaga nila ang lahat. Ang naka-solve nung problema namin, yung taga key service. Ginamitan niya ito ng drill. Tapos sa kanya na tinanggal yung lalagyanan ng susi. Kasi kinunan ko yun ng video. Ayan, ipakita ko sa inyo. Tignan nyo, wala na yung lalagyanan ng susi. Ito na yung luma, pati yung mga keys. Pinakita ko na sa inyo. And then, itong lalaki, siya ang nagtanggal. At siya rin ang taga key service. Kasi Vladimir kung bakit ko daw na-keep yun. Hindi pala ipapakita ko sa inyo kung anong ginawa ko. Sinabi ng taga key service, hindi daw niya pwedeng sirain yun. So pinalitan niya ng bago. Mas maganda na ito kaysa nung dati. Kasi yung luma, pag ma-open mo na siya, parang dahan-dahan siyang mag-straight ba? Kapag mag-straight kasi siya, automatic malok dito. Ay, hinubad ko na yung aking jacket kasi nainitan ako dito sa loob. Ipagpatuloy natin yung naudlot kong kwento sa inyo. Sinisisi ko ang aking sarili. At dahil sa akin, nakabayad si Vladimir ng 92 euro. Bago na ang lock, tapos plus pinalitan ang susi, key service pa. Yung labor ba, may bayad din yun. Nakontrol ni Vladimir yung galit niya ba sa akin. Ni-remind lang niya ako na how many times do I need to tell you? Open widely. Parang hindi ko daw na-open na maayos yun. Kaya daw, nag-automatic lock siya sa loob. Oh, yung time na yun, sirado dito sa
backdoor namin. Kaya walang makakapasok dito sa loob. Nagpapasalamat talaga ako kay God na wala akong niluto dito sa loob. Naku, kung meron, nasunog na yun ba? Nataranta na siguro yun si Vladimir. Tinanong ako ng mga kapatid niya kung may niluto daw ako dito sa loob. Sabi ko, wala. Problema daw yun ba? Nangyari din yan sa akin once. Na-lock din. Mabuti na lang. Ang reaction niya, gumaganon na lang siya. Wala na siya magagawa eh. Nangyari na eh. Sabi ko din sa aking sister-in-law na nagreklamo na ako kay Vladimir about dito sa door namin. Church, so experience na yung nangyari. Ipapakainin ko lang si Philip. Lunch na niya ito. Sa Philip ko, Totoy, hindi mo na papat. Ayaw niya ng cheese. Na-bored si Philip. Wala siyang kalaro. Ang magiging lunch ko pala, itong ginawa ko kagabi na rice paper. Gawa ko na, tapos iinitin ko lang ito mamaya. Kasi sa paggawa ko nito, mali. Marami yung feeling ko. Ang feeling ko kasi, okay lang. Sus, ang ending, pag iniinit ko to, bumubuka na katulad nito, oh. Dapat ang ginamit ko nito, paper na lang. Wala ng rice. Philip ko, don't cry, dobre. Stay here. Ano? Look at mommy. Come. 10 minutes. Ano? Then mommy will come back here. I need to pick him up. You Kuya Alex, dobre? And you can stop it. Proceed. The TV. I-turn on ko daw yung TV. Iiwan ko lang siya dito mag-isa. I need to turn on the TV. Mommy? Ano? Okay, ta. Mommy? Proceed. You can eat me. Kaunong di ka? No, no. Eat. You can eat. I'm going to feed you po, Tom. Mali mong English, Philip ko. Thank you. Ayan, naka-turn on na ang TV. Philip ko, ciao. Bye, Philip ko. Bye. Susunduin ko na si Kuya Alex. Pagdala akong payong para sa kanya. At ito naman sa akin. Tapos tingnan nyo naman ang aking aura. Todo balot ba? Anyway, unexpected ba na ginawa ni Inday Garnet, yung famous vlogger sa Netherlands. Nakakataba ng puso. Napansin pala niya ako na always akong nanunood sa mga vlog niya. Tapos may mga comment ako, nag-shout out siya sa akin. Pakinggan niyo ang kanyang sinabi. At shout out na din po kay Tita Irina Cuenca at kay Simply Marks. Ayan, palagi po yan siyang nagko-comment sa atin. May vlog din nata po siya. Shout out sa iyo, Day. Ayan, si Simply Marks. Natuwa naman ako sa ginawa niya. Maraming salamat talaga sa iyo, Inday Garnet. More blessings to come and God bless your family. Bago lang ako subscriber ni Inday Garnet pero gustong gusto ko ang kanyang mga vlog niya. Nakakatuwa kasi yung mister niya sobrang sweet. At saka yung anak niyang si Nathan, bukod sa mabait na, sweet pa. Perfect family sila para sa akin. Hindi ako nagpa-shoutout sa kanya. Nandito na pala ako sa kindergarten. Ayan na si Kuya Alex. Chuto mas Kuya. Auto. This pre-schooling. Ano? Duma? No, Kuya Alex ko. Nini, put it back. Ay, kinuha pala niya yan dyan. No, Kuya Alex ko. Put it in. Alex ko, you forgot. Ay, nako. Umupo na naman si Kuya sa Alex sa sahig. No, Kuya Alex ko. Tamvelmi ispinabi. Anong shoes yung sinuot niya? Diyos ko, Lord. Tampre, summer man yan, Kuya. Uy, velmi zima von ko. Chapitso, sombrero mo, shawl, tapos yung gloves. Kompleto, Ricardo yan siya. Wala na, si Kuya Alex, tinamad na siya. Yung bag niya, binigay na niya sa akin. Ay, talaga tong batang to. Nabigatan na ata siya. Magdala ng kanyang bag. Umbrella na lang yung dinala niya. Putskay, iiwan mo naman ako. Pad? Hina. Ako bolo do szkoli. Dobre? Churubis. Nagbabasa siya. Akala niya kung naintindihan niya yan. Bye. See you next time.